Paano mo hindi maririnig ang tunog na yon at sabihing, nagbibiro ka ba? Ano? Nagbibiro ka ba? Tara na, ito ang dahilan kung bakit natin to ginagawa pare. Nagigising tayo sa ganitong mga lugar. Wala siyang kaalam-alam na paparating na tayo ngayon. Mga pare, kakalapag lang natin dito sa napakagandang baybayin ngayon. At pinipigilan ko ang luha ko dahil sa harap ko ay isang bagay na buong buhay ko kong pinaghirapan. Seryoso ninyong binago ang buhay ko dito sa YouTube mga pare. Lahat ng naging bahagi ng paglalakbay na to, nakita nyo kung paano nagsimula ang channel natin mula sa literal na 0 subscribers hanggang mahigit 1 milyon sa napakaikling panahon. At talagang hindi ko kayo sapat na mapasalamatan. Kaya ngayon ay isang pagpupugay para sa inyong lahat na matagal lang sumuporta sa akin sa paglalakbay na ito at nagbigay daan para makuha ko ang napakalupit na bagay na ito na nasa harap ko ngayon. Sa nakaraang ilang panahon mga pare, naniraan ako sa ibang bansa. At ngayon ay bumalik na ako sa Australia. Gusto ko ipakita sa inyo ang napakalupit na sasakyan na ito at simula ng pag-iikot sa Australia gamit ang Beast na ito. Pero ibabalik ko kayo sa naging reaction ko nung unang beses kong nakita ang sasakyang ito. Ilang araw lang ang nakalipas. At pagkatapos magkikita ulit tayo dito para ipakita ko sa inyo ang buong rig at dalhin ito sa isang matinding adventure dito sa liblib na baybayin. Magkikita tayo ulit dito sa isang iglap. Sana magustuhan ninyo ang reaction ko nang hindi ko pa ito nakikita noon. Grabe pare. Grabe tol. Gusto ko lang magbigay ng malaking shoutout kay Matty mula sa Explore Life. Siya tumutulong maghanap ng lahat ng accessories na kailangan natin. Tara na. Ikaw ang magmamaneho. Panahon na para ipakita sa inyo ang dream vehicle ko. Pinipigilan kong maiyak. Parang nabubuhol talaga ang lalamunan ko kasi sobrang lupit nito. At hindi lang ito tungkol sa kotse. Tungkol ito sa dami ng trabaho, oras, lakas, at mga sandaling mag-isa at sakit na pinagdaanan ko para makarating sa puntong ito. At hindi ito magiging posible kung wala kayo. Kaya sobrang salamat sa pagsuporta sa akin mula pa nung unang araw. Sobrang mahal ko talaga kayo. At para sa akin na mula sa pagiging estudyante sa universidad hanggang sa ngayon na akin na ang kotseng ito, hindi ako makapaniwala. Kaya sobrang salamat. Seryoso ba to pare? Heto na siya, ang custom na Land Cruiser Troop Carrier. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na akin na talagang sasakyang ito. Sobrang sexy nito, nakakabaliw. Mga tol, diretso na tayo at baybay ng tabing dag at ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron dito dahil sobrang lupit nito. Ako mismo ang pumili ng pinakamagagandang brand sa merkado para mapakabitan ang sasakyan na ito. Kaya kayo, matututo kayo ng maraming bagay kung mahili kayo sa kotse tungkol sa kung bakit dapat kayong maglagay ng ilang modifications sa ganitong klase ng sasakyan. Pero una, kailangan muna nating marinig kung ano ang tunog nito. Handa ka na ba dito? Malapit na tayo umalis. Grabe naman. Matibay talaga to. Ilang taon lang ang nakalipas kung sinabi mo sa akin na ito ang magiging kotse ko. Sasabihin ko sa inyo na tumigil na kayo. Naririnig nyo ba to? Grabe talaga. Grabe, Diyos ko! Paano naging kotse ko yon? Totoo talagang natutupad ang mga pangarap, baby. Literal na nakuha ko ang plaka na nagbibiro ka ba? Kasi palaging sinasabi ng lahat, Wade. Palagi mong sinasabi nagbibiro ka ba? Palagi mo talagang sinasabi yon. Parang paano mo maririnig ang tunog na yon nang hindi nasasabing nagbibiro ka ba? Ano? Nagbibiro ka ba? Lahat kayo, mag-comment ng nagbibiro ka ba ngayon din? Sige, tara na dito. Ang ganda ng itsura. Tara na. Ang kotse, parang kapareho ng kulay ng dagat. Panahon na para bigyan ito ng rig rundown. Nagbibiro ka ba? Simula natin dito sa baba. Kapag inaangat mo ang aking nagbibiro ka ba na plaka, meron tayong carbon off-road winch dito mismo. Grabe, napaka-astig nitong bagay na to. Magagamit natin yan kapag umiikot tayo sa Australia kung sakaling ma-stuck tayo kahit saan. Nandito ang mga ilaw natin. Galing to sa Light Force. Tapos, meron tayong off-road animal na front bar. Mukhang astig talaga to mula sa harap. Meron tayong mga bad boys na to. Custom headlights yan mula sa Bushdorf. Pwede mong palitan ng kulay, mga mode, party lights, kahit ano. DME radio, syempre, nandito rin. Sobrang kapaki-pakinabang nito. Siguradong makakapag-communicate tayo. Tapos meron tayong custom na wrap. Grabe, ang lupit talaga ng itsura nito. Tignan mo. Wade Papenfus. Offshore tails, Wade. Mga tol, akala ng lahat, pininturahan talaga namin tong kotse. Ang ganda kasi ng pagkakagawa ng wrap. Kaya malaking shoutout sa Wrap Booth. Sila ang gumawa ng wrap sa kotse na to. Kung pupunta ka dito sa likod, meron tayong Thornburns na rear bar. Ang pinaka-astig dito, naka-gas struts siya. Kaya bubuksan mo lang, diretso ka na agad sa likod. Binigyan din nila tayo ng ganito pare. Para itong malaking fire pit na pwede nating paglutuang ng isda at literal na nakapatong lang sa likod na gulong natin. Punta naman tayo sa mga gulong. BFG Goodrich, 35 pulgadang mud tires. Para hindi masisira ang mga to. Meron tayong ROH na mga gulong. Sa tingin ko, ang tawag dito ay assault.
asphalt. At pininturahan ng mga ito ng puti para bumagay talaga sa kotse. Ang lupit ng itsura nila. Kung titingnan mo sa ilalim ng kotse, meron tayong superior suspension lift kit. 3 pulgadang lift. Talagang in-upgrade itong sasakyan na to para maging halimaw pare. Tignan mo naman. Ang laki. Nasa ilalim ako ng kotse ngayon. Swerte na lang at kasya pa ako dito sa ilalim. Tingnan mo tong piyesang to. Para talaga siyang sandata pare. 3 pulgadang exhaust ito na galing sa Mercury, Australia. Sobrang lakas ng tunog nito. Parang umaatunggal. Halos kasing lakas ng boses ko to kapag sobrang excited ako. Yun na halos lahat ng nangyayari sa labas ng kotse na to. Pasok naman tayo sa loob. Meron tayong 1-stone armrest dito. Importante yan para sa bawat cruiser. Maalikabok na agad ang kotse at kung ano-ano na ang nakakalat dito. Pero tingnan mo dito, may cruiser console tayo. Nilagay nila itong astig na gamit na to. Pwede nating ilagay ang mga cellphone at iba pang gamit dito. Sobrang convenient. At mga pare, kumpleto na ang gamit sa likod para siguradong pwede nating itaas ang bubong at literal na matulog sa sasakyan na to. Ginawa ng Just Autos ang full multimap sa kotse na to at sobrang lupit ng tunog. Yung lakas na nilagay talaga dito, mula sa parang 140 horsepower, tingin ko umabot na ng mahigit 350 mga ganon. Pwede mo bang paandarin, kuya? Oh, sige. Tara, simulan na natin. Pandarin mo na. Saan mo ilalagay yan, tol? Ako, ano mang pipiliin ko? Ano mang pipiliin mo? Handa ka na ba? Ooh. Parang tunog ng aso na tumatahol. Naririnig mo yon? Grabe! Lahat mula sa barwork, kulay, gulong at suspension. Ooh! Handa ka na ba? Ano mo, Red bro? Naku po, yung tambutso sa ilalim niyan may cutout valve ito. Kaya kung pindutin ng isang button at magiging mas tahimik ang tunog nito. Pag binuksan mo naman, lalakas ulit ang tunog. Parang umuungal talaga. Tapos pwede mo ring ilagay sa iba-ibang mode dito. Meron tayong fuel efficiency mode, meron ding towing mode. Marami pang iba. Pero mga tol, talagang binago nito ang kotse. Kaya saludo ako sa Just Autos sa pagbibigay ng tune na yon, bro. Sobrang astig. Totoo, parang natupad ang pangarap ko na magkaroon ng ganito. Nasa description, lahat ng detalye ng mga kumpanyang tumulong sa akin para mabuo itong pangarap na ito. Sinubukan din namin kumuha ng mga discount code para makatipid kayo kung gusto ninyo. Kaya siguraduhin ninyong tingnan sa ibaba kung gusto ninyong malaman pa ang mga detalye tungkol sa kotse na ito at sa mga ginawa namin dito. Nandito mismo sa likod ko ang pangarap, pero oras na para sumakay at mag-enjoy. Tara na! Handa ka na ba, Huki? Tropa, tara na! Ito ang kaibigan kong si Huki. Sasamahan niya ako sa paglalakbay sa Australia at sisiguraduhin naming maibibigay namin sa inyo ang pinakamagandang mga content sa mga susunod na buwan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button mga tol. Gusto ninyong makita kung ano ang gagawin namin dito sa makina na to, bro? Sige! Sige mga tol, medyo kinakabahan ako ngayon. Pinayagan ako magmaneho ni Wade ng kotse sa unang pagkakataon. Simulan na natin to. Pumayag na siya. Umaandar na. Diyos ko! Ito eh! Tagumpay yun mga pare. Tara na! Handa na ba? O, tumuyo na siya mga pare. Tara na. Kailangan kong siguraduhin na hindi ko ito madadala sa dagat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta! Ganyan tayo mga pare. Tara na! Sige mga tol, literal nakitang-kita natin ang sunset na yon. Kailangan namin ipakita sa inyo ang mga ilaw na to. Kita nyo, nag-iiba talaga ng kulay. Naka-party mode na tayo. Kita nyo rin ang paglubog ng araw sa Abot-Tanaw. Hindi magiging posible ang pagkakabuo ng sasakyan na to kung wala ang dalawang tunay na alamat, Easy Offroad. Sila ang nagkabit ng lahat ng gamit sa sasakyan na to. Kaya malaking pasasalamat sa lahat ng mga tropa doon at sa Sebring Mechanical. Mga tol, sinigurado talaga nila na hindi magloloko tong makina na parang baradong gripo. Sobrang lupit ng andar niya ngayon. Grabe rin ang tanawin dito. Yung harapan ng sasakyan na to, bro. Mas maganda pa yan kaysa sa kahit anong breast enhancement na pwedeng makuha ng babae. Ganun kaganda ang harapan ng sasakyan na to. Pangako mga tol, hindi ko maalis ang tingin ko dyan. Pero sa totoo lang, malamang mas mahal pa to kaysa sa breast job. Seryoso ba kayo? Totoo mga tol? Magse-set up na kami ng kampo. Naubusan na kami ng oras para mang-isda ngayong hapon. Kaya, kailangan namin gumising bukas ng umaga, maagang maaga at lumamoy agad mula sa baybayin para subukang makakuha ng pagkain. Alam niyo naman na nakuha namin ang sasakyan na to. Pero hindi lang tungkol sa sasakyan to. Ang mahalaga ay kung ano ang magagawa namin gamit ang sasakyan ito. At ganun talaga namin dinisenyo ang lahat. Malaking pasasalamat sa lahat ng naging bahagi nito. At sa inyo, hindi ito magiging posible kung wala kayo. Seryoso, naiiyak ako tuwing iniisip ko. Pero isa lang akong normal na bata na may pangarap.
at talagang natupad ko ito. At ngayon, kaya ako na sigurong bilhin ang pangarap kong kotse. Sige mga tol, oras na para matulog ako. Medyo inis pa rin ako. Kita-kits tayo bukas ng maaga. Malaking araw yon. Gusto naming malaman kung makakahuli kami ng kahit anong isda. Ipakikita ko sa inyo ang buong setup na meron kami dito. Si Huki, abala siya sa pag-edit doon sa baba. Kumpleto na ang conversion namin. Lahat-lahat. Ang astig pare. Sige, kita-kits tayo bukas ng maaga. Much love. Magandang umaga sa inyo mga tol. Unang gabi sa nude bus. Grabe, sobrang lupit nito. Nakapagpahinga naman ako ng maayos. Miss ko lang talaga si Baby Girl Frost. Alam mo yon, yung maliit kong tuta. Nasa bahay siya ngayon. Hindi kasi talaga pwede na dalhin siya dito. Kita nyo naman, literal na natutulog ako sa bubong ngayon. At kung tatalon tayo pababa, ipapakita ko sa inyo. Tatalon ka lang pababa diretso. Meron talaga kaming lababo dyan, chopping board, at nakasetup na mesa. At pag lumabas tayo, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa to pare. Nagigising kami sa mga ganitong lugar. Woohoo! Uy, kumusta, Huki? Maayos ba tulog mo, bro? Si Huki natutulog sa old school na swag. Ang konting hangin ay hindi naman nakakasama. Ang dami nating gagawin ngayon mga pare. Gusto naming subukan kung makakalangoy kami diretso mula sa dalampasigan, makahuli ng kahit anong isda at mag-explore gamit ang bagong bus na ito. At syempre, may isang tao rin kaming susurpresahin mamaya sa video. Hindi ko muna sasabihin ang lahat ng detalye. Gusto mong abangan yon? Siguradong astig yon. Ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa to, pare. Wala talaga kaming plano kundi mag-enjoy at mag-explore. Tara na, maglalakad ako sa tabing dagat ngayon. Hahanap ng astig na pwesto. Sana makahanap tayo ng bahura, tapos lalangoy tayo diretso palabas. Mukhang maganda ang kondisyon ngayon. Diretso lang doon. Ganito talagang ginagawa ko nung bata pa ako. Diretso lang akong lumalangoy mula sa tabing dagat at nanghuhuli ng sarili kong pagkain. Meron tayong batuhing bahagi dito, sa tingin ko. Magbibihis tayo, magsusuot ng wetsuit, kukunin ng spear gun sa kotse, tatalon tayo diretso doon at titinan kung makakahuli tayo ng pagkain. Tingnan mo ang gamit. Hindi pa rin ako makapaniwala na akin na talaga ang kotse na to. Kung sasabihin kong mainit na yung umaga, niloloko ko lang kayo. Sobrang lamig, nanginginig na ako. Woo! Literal mga tol, para nasa ibang bansa na ang itlog ko ngayon. Ganun kalamig. Nandito na ang malaki kong kanyon. Siguro sobrang OA na, pero hindi mo talaga alam kung ano ang makikita natin sa labas. Kailangan ko lang magdala ng isang baril, kaya syempre yung malaki na ang pinili ko. Literal na parang putik dito sa labas. Ang dumi talaga. Nagawa natin pare. Grabe, ang hirap dun sa labas mga tol. Pero nakuha natin itong napakagandang isda. Grabe, puro hirap talaga. Ang gold spot cod. Nakita nyo naman, literal na nakaupo lang siya sa loob ng yungib na yon. Napansin ko siya.
Umakyat ako sa ibabaw, huminga ng malalim, tapos bumaba ulit at tinutok ko lang ang baril ko sa kanya, nakaanggulo. Pinaputot ko lang, tinamaan ko siya sa katawan. Sobrang saya ako na nakuha natin to. Masarap talaga kainin ng mga ganitong isda. Kaya ito ang magiging tanghalian natin mamaya. Yun ang mga ugat. Patay na talaga siya ngayon. Pero itong mga isda na to mga pare, talagang sinisip-sip nila paloob ang kanilang biktima. Kaya kung titingnan mo ang mga ngipin nila, puro maliliit at matutulis na parang pira-piraso at ginagamit nila yon para sunggaban ang kanilang biktima tapos sisip-sipin nila pabalik at lulunukin ang buo. Kaya halos sigurado ako mga pare na may nalunok na tong isda na to. At kapag binuksan natin siya mamaya, sigurado may kakaibang laman ang tiyan niya. Sobrang nakakubling isda na halos hindi mo makita sa mga bato at paligid. Nagawa natin to, baby! Sobrang excited ako ngayon. May pagkain na talaga tayo. Kailangan na nating simulan to, pare. Mga tol. Woohoo! Ang sarap, pare. Tara na, gawin na natin to, tol. Kapag nagtagumpay ang plano, at ngayon, giniginaw na ako ng sobra. Parang nasa ibang bansa na ang bayag ko. Ang gagawin natin ay aalisin lang natin agad lahat ng laman loob ng isdang to. At ilalagay talaga natin ito diretso sa ating fire pit dito. Kukunin ko lang ang kutsilyo ko, itong malaki kong talim dito. Mga tol, parang itak na malaki ito na meron ako. Bit-bit ko ito sa akin nitong mga nakaraang episode. Nakita niyo naman, itutusok ko ito diretso sa puwet ng isdang to. Dadaan lang ako mula puwitan papunta sa bibig. Tara na pare, papasukin mo ako sa puwitan mo. Itong mga cod na to para mga suso ng dagat, sobrang bagal gumalaw. Nakatambay lang sa mga kuweba. Nakita niyo kung saan ko binaril to? Yung laman nila, sobrang lambot. Sobrang madulas din nila. Kilalang mga to na may malalaki at mababong isda o kung ano pa man sa loob ng tiyan nila. Kita nyo dyan? Ayan, lahat ng mga bituka. Halos wala siyang laman sa tiyan, no? Oo, gutom na talaga itong hayop na to. Parang ako rin. Ipapakita ko sa inyo ang isang bagay sa hasang ng mga hayop na to. Sobrang kakaiba. Tanging mga bakalaw at ilang ibang species lang ang meron nito. Sige, nakuha na natin sila. Sige, ito mismo ang mga hasang ng hayop. Ngayon, ito ay talagang nakapwesto sa likod ng kanilang lalamunan at meron silang parang matutulis na talim dito. Hindi ko alam kung makikita mo dyan. Itong mga ngipin dito na nasa hasang ng mga cod ay pumipigil talaga sa mga hayop na makatakas mula sa loob ng bibig nito. Kaya hihigupin nila ang kanilang biktima papasok sa lalamunan at pagkatapos ay literal nakakapit ito sa hayop at hindi na ito makakatakas. Hugasan mo siya. Dito mismo! Nahugasan na siya. Tara, magpapoy na tayo. Pinapaliyab lang natin ang apoy ngayon. At ito isang napakagandang fire pit mula sa Thornburns. Pwede mo itong itago sa likurang gulong ng kotse mo. Tinanggal mo siya at makikita mong nagkaroon tayo ng malaking apoy. At halos kahit anong pagkain ay pwede mong lutuin sa ibabaw. Astig na accessory talaga ito. Sige, kunin na natin ang isda natin. Lutuin na natin, ha? Oh, ayos naman. Yan yun. Gagamitin ko to para sa isda natin. Siguradong sakto to. Mapipigilan nito na masunog siya. Ipasok na natin ang stick na to sa isda. Lalabas ito sa buntot. Ang talas talaga nito. Ayan na, nasa stick na natin ang ating cod. Pwede na natin ito ilagay diretso sa ibabaw ng fire pit. Tara na, hintayin lang nating medyo humina ang apoy. Pero siguro pwede nang ilagay agad ang stick. Woo! Tingnan mo yan pare, ang ganda na nito pare, may bago tayong kotse. Naluluto na ang isda. Nagluluto ako. Lahat ay niluluto. Ilagay nyo ang It's Cooking sa mga komento. Sige, makikita nyo na, dahan-dahan siyang niluluto. Ang mga cod na ito, malambot ang panlabas na kaliskis nila. Pero grabe, ang sarap tingnan. Ay grabe, ang sama nun. Kita nyo na lumalabas na ang puting laman sa ilalim. Ang isdang ito, totoo, lumalangoy pa to, mga 20 minuto lang ang nakalipas. Ngayon kailangan nating bantayan ang pagluluto. Hindi na ako makapaghintay na buksan to at kainin ang laman nito. Siguradong hindi ka panipaniwala to. Tignan mo siya pare, mukha siyang astig. May ilan pa tayong maliliit na bagay dito mga tol na ilalagay natin sa isda. Una sa lahat, may kaunti tayong pampalasa. Nagsisimula ng umulan ng kaunti. Kaya ayaw nating mading malata ang isda natin. Ay grabe, ang sarap nito. Kaunting kopi. Inihaw na isda direkta sa apoy. Dream car sa likod. Tignan mo yung laman, oh. Tara na. Sarap niyan, pare. Hindi ka paniwala yan. Grabe. Talagang natatanggal na sa buto ang laman na to.
Grabe. Astig. Sige. Alam ko nababanatan niyo ako sa comments tungkol sa paglalagay ng pampalasa sa isda. Oo, ginawa ko na. At sobrang hindi ka panipaniwala. Huki, anong masasabi mo? Wala nang higit dito mga tol. Woohoo! Drain ka! Isda. Ganito namin ginagawa to, baby. Bibigyan ko talaga ng 9 sa 10 ang isdang ito. Hindi ka panipaniwala. Pero kakainin muna namin to at pupuntahan namin para sorpresahin ang isang espesyal na subscriber. Isang tao na orihinal at taga-subaybay ng channel at isang super fan. Pasasayahin natin siya ngayon. Tara na pare, sakay na tayo sa kotse at puntahan na natin siya. Sinundo ko si Frothy at ang gagawin namin ngayon ay pupunta kami sa bahay ng isang fan. Wala talagang kaalam-alamang batang ito na dadalhin namin ng bagong bus sa kanila. Kaya panahon na para ipakita namin ni Frothy ang aming pasasalamat. Wala siyang kaalam-alam na paparating na kami ngayon. Uy, huwag kang tatalon, palabas ng kotse! Nakabingwit na ng isda ang mga bata, kaya nandun sila sa gilid ng tubig. Wala silang alam, o hindi nila alam. Hindi, wala akong sinabi sa kanila tungkol doon. Hindi, wala akong sinabi sa kanila kahit ano. Kaya sa tingin ko, medyo magugulat sila na parang, I'll get a little bit. Magugulat talaga sila. Ito na ang magiging pinakamaganda. Naiwan si Froth. Halika dito. Grom! Hoko! May nahuhuli ka, kapatid. Pagong ba o igat? Igat yan. Wala kami idea kung paano tanggalin sa kawit. Ay, naku! Ayan na ang mga boys. Oo, mga boys. Kakarating lang namin gamit ang bago naming kotse. Hindi, ama na. Oh, Tol, kasama kayo sa episode. Anong gusto niyo sabihin sa lahat ng fans at sa lahat ng subscribers? Kumusta? Oo mga tol, tingnan natin. Sandali, may dala rin ako maraming gamit para sa inyo. May mga bagong sombrero at bagong t-shirt kung ano man ang gusto nyo. Kaya may sombrero para sa bawat isa sa inyo. Salamat po sir. May mga t-shirt din dyan, tigi-isang t-shirt para sa inyo. At marami pang stickers at iba pang gamit. Gusto nyo bang sumama sa pag-drive sa bagong kotse? Sige, magugustuhan nyo to. Tara mga tol. May pagong siya. Pagong at igat. Hindi ka panipaniwala yan. Nakahuli ng lutong pagong mga tol. Pinapangako namin sa inyo na walang nasaktan na pag-ong sa paggawa ng video na ito. Sige, tara na. Hindi ko alam kung papayagan ka ng nanay mo na sumama at sumakay sa kotse kasama ako. Kailangan kong magmaneho ng sobrang ingat. Pangako. Ay, ang ganda nila. Maraming salamat. Walang anuman. Sige, handa ka na bang sumakay sa bus? Sobrang excited ako. Handa ka na ba? Lahat ng pangalan ng mga subscriber ko ay nasa ilalim ng rap nito. Sumakay ka na agad dyan. Ayos lang yan. Gusto nyo bang hawakan si Froth? Siyempre. Ilagay mo siya sa kandungan mo. Alam mo, dapat turuan mo si Ilang. Huwag masyadong dumila. Diyos ko. Ito ang gusto kong gawin kapag tumanda na ako. Ito ang healing ko na mapabilang sa isang YouTube video. Gusto mong maging YouTuber pantanda mo? Oo. Tara na Grom. Magagawa mo yan. Oo, YouTube lang ba ang gusto mo? Oo. Ang astig nito. Pwede mo lang. Diyos ko. Nakakatanggap ng mga tiket dahil sa bilis ng pagpapatakbo. Mas malakas pala ito kaysa sa inaasahan ko. Nung una mong pinaandar ang makina, sabi ko, okay, hindi naman pala masyadong malakas. Grabe ito. Tara na! Para itong tatay ko kapag umaayat siya, kapag masama ang loob niya. Parang galit siya. Hindi natin sasabihin kay nanay mo tungkol dito. Handa ka na? Sige. Tumalun lang talaga ako mula sa upuan ko. Ano ang gusto ninyo maging paglaki ninyo? Gusto kong maging isang marine biologist. Marine biologist. Gusto kong maging isang YouTuber at artista. Ang astig nun. Ang masasabi ko lang mga bata, habang tumatanda kayo, huwag ninyong hayaang may magsabi sa inyo na hindi ninyo kayang makamit ang gusto ninyo. Ayos ba? Dahil kung may pangarap ka, kailangan mong tuparin yon. Hindi namamatay ang mga pangarap, tol. Nahuli namin ang igat. Oo, nagpakasaya kami nung nakuha mo ang igat. Kumusta mga tol? Ayos ba? Astig, heto ako na. Ito ang DIY sibat mo. Oo, paano ito gumagana? Hawakan mo lang sa dulo at ihagis mo. Sige, ipakita mo sa amin kung paano mo gamitin ang sibat mo. Pwede mong gawin yan o yan. Oo, ihagis mo at hahawakan ko. At napakaganda nito. Para lang ito sa mga flathead na isda. Kasi sa mababaw na tubig, pwede kang tumapak. Nakahuli ako ng isang isda gamit ito. Nakahuli ka ng isda gamit yon. Isang maliit na isda lang. Nabigla niya ito nang tumama sa tubig. Ang astig nun. Ang lupit nun, bro! Hindi na natin idedetalye pa. Ang sasabihin mo lang ay nakahuli siya ng isda. Nakahuli siya ng isda, oo. Sige, handa na ba kayo? Sasabay kayo sa akin sa outro para sa video. Handa na kayo? Sige, maraming salamat sa inyo sa lahat ng suporta. Hindi talaga ito magiging posible kung wala ang lahat ng Groms at kayong lahat na nanonood sa bahay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Oo. Ooh. Mahal ko kayo, mga kaibigan.